Si Lily ay 2 buwan pa lamang nang maligaw siya sa aming bakanteng bahay. Napasyal ako noon, nakita ko siya. Araw-araw dinadalan ko siya ng pagkain hanggang sa naawa ko sa kanya, doon na kami tumira. Hanggang ngayon ay nasa amin pa rin si Lily. Mabait siyang pusa. At ngayon ay binibigay niya na lang ang pagmamahal na yon sa amin sa pamamagitan ng pagmamasahe. Si Lily ay mabait, tahimik at masunurin. Pero minsan ay makulit din at nakikipaglaro sa mga aso ko. Siya si Lily. Sa totoo lang guys, si Lily, nakakadalawang hilot na yan sa akin. Puminto siya, tas nagilot na naman. Ayan guys, hindi ko alam ba't ganyan ang attitude niya today. Galit pa yan guys, sa ating na niya. Ayun. Oh. Aayusin ko lang naman eh. Aba, suplado. Ah? Sakit naman kasi Lily eh. Aba, ay pati hita ko eh, hinihilot. Aba, may teknik pa ah. Galing ah. Mga hita ko naman hinihilot ah. Aray. Ouch. Ala, ay natusok ng kanyang kuko sa aking mga hita eh. Pati yun eh, pati yun. May teknik pa ah. Ikaw Lily ha, masyado na yung hilot mo sa akin ha. Aba, may pagtalikod pa. Aba, may teknik-teknik pa sa tiyang ko ba. Aba, kagaling naman eh. Pasin pa yata ako ng buntot. Akala ko hihiga na eh. Thank you, Lily. Lily. Bye, Lily. Shh. Bye, Lily. Meow. Thank you. Lily, tama na yan. Aray, nagbalak ako sa'yo. Talagang ikaw talaga. Pwesto ka talaga ng pwesto diyan sa ano ko eh. Diyos ko. Lily, mabango ba dyan? Ba't dyan ka nakapesto? Alis na dyan, alis na dyan. Alis na dyan, aray! Alis na, alis. Aray, kapit na kapit ang kuko mo, aba. Ginawa mo pang unan niyang ano ko eh. Aba, talaga naman. Ang sarap naman ng pesto mo diyan. Pabebe ka pa dyan. Ala, ang aking ano eh, baka pasukin na ng iyong mga... Doon na. Talaga naman, oh. Lily, diyan ka talaga? Diyan ka ba talaga, Lily? Hindi ka na ba masabihan, anak? Huwag ka na diyan. Ala, nagpapatigas pa ng katawan, oo. Ay, nakailang hilot ka na diya sa puson ko. Abay, talaga naman. Huwag na yan. Aba, galit pa. Galit pa. Ano ba nararamdaman mo dyan sa puson ko? Huwag ka dyan, iyaan mo siya. Ay, sus Maria Jose. Hindi naman masabihan eh.
Huwag mo na hilutin yung puson ko. Hayaan mo na yan. Tahimik na yan. Tahimik ng buhay niyan. Tahimik na yan siya dyan. Hayaan mo na yung puson ko na yan. Tahimik na. Alis na dyan, Lily. Nasasaktan na ako eh. Ano naman, Lily? Saan ka na naman, Lily, sa paa ko? Uy. Ba't ba lagi ka nakadikit sa akin? Hindi naman kita iiwan, ha? May sakit ba ako, Lily? May sakit ba ako? Lagi ka na lang dyan sa paa ko. Alam niyo ba guys, nakalimang hilot sa akin pabalik-balik si Lily. Siguro nga may nararamdaman ako. Hindi ko lang pinapansin kasi nga nakya-cellphone ako. Pero nung matapos guys, nahilotin niya ako. Nakapagpahinga na si Lily, napagod na siya. Pero ako, sobra talagang sakit ng ulo ko nung mga time na yon. At ang sakit din ng balakang ko guys. Hindi ko nga lang masabi pero kaya nga po ako nakahiga kasi masakit ang aking katawan. Kaya pala siya pabalik-balik. Ganun pala, totoo pala ang kasabihan nila. Kapag may nararamdaman ng tao, ay nararamdaman at ayan ng pusa. Kaya siguro gusto niya makatulong sa akin. Pero alam nyo guys, nakatulog ako nung hinilot niya ako. Yun nga lang, di pa rin talaga nawala yung sakit ng ulo ko. Kaya ang ginawa ko guys, naligo ako. Ganun pa rin guys, masakit pa rin ang ulo ko guys. Pero alam nyo ba, nakatulong din yung paglalambing sa akin ni Lily. Kaya alam nyo, pag may pusa kayo, mahalin nyo. Dahil mahal na mahal din kayo ng alaga nyong pusa. Pero kung hindi nyo naman sila maaalagaan ng maayos, ay huwag nyo nalang piliting mag-alaga dahil ang mga pusa, kailangan ng atensyon natin yan. Tayo magpapakain at tayo magpapaligo sa kanila. At kung ano man ang nararamdaman nila, dapat tatanungin din natin sila. Kasi minsan may nararamdaman din sila na hindi natin alam. Sa pagkakausap sa kanila at paghimas-himas ay malaking bagay na rin yon para maabsan ang mga masasakit din sa katawan nila katulad ng ginagawa nila sa atin. Siya si Lily, ang alaga kong pusang pinakamamahal ko. Sa totoo lang guys, malalaki na ang mga anak ko. Kaya nung dumating sila sa akin, halos ituring ko na lang silang anak ko na maliliit. Lahat sila dumidepende na lang sa akin kung paano ko sila mapakain, paliguan, at bigyan ng higaan. Dati natutulog yan sa tabi namin si Lily, kaya lang lagi na lang siyang gustong-gusto niyang lumabas. Kaya sinasaraduhan na namin siya ng kwarto para doon na lang siya sa salas matulog. Pero guys, sana bago natin hayaang matulog sa labas ang alaga natin, aalamin natin kung safe sila, maayos ba ang kanilang higaan, may sapin ba sila o wala. Pero kung alam naman ninyo na panatag sila sa kanilang hinigaan, wala naman tayong dapat alalahanin. Ganyan ang pagmamahal natin sa mga alaga natin para mahalin din nila tayo kapag may nararamdaman tayo at pagpapahalagahan nila tayo kung sakali man na may nararamdaman tayo. Hindi nila tayo iiwan. Kaya si Lily, hanggat hindi ako nakatulog, hindi rin siya umalis sa tabi ko. Natulog din siya guys. Salamat sa inyong panonood sa aking alagang si Lily.